Magsitayo po ang lahat. Halina, Kristiyano, at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ihinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama,
Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saliga ng simula at hantungan ng aming pagsamba sa iyong kadakilaan. Pagkalooban mo kami ng pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasaliga ng aming kaligtasan, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong ito. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo na ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan, nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy, sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos. Hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil ngayon tayo ay kanyang pinagtipon-tipon upang magpasalamat sa banal na misang ito. Kaya naman po mga kapatid, bago ang lahat, bigyan muna po natin ng papuri at parangal ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ngayon po ay ika-31st ng December. At mamaya po ay sasalubungin na natin ang bagong taon. Ngayon po ay katapusan na o wakas na ng taong 2024. At mamaya ay umpisa na ng taong 2025. At sabi po sa ating unang pagbasa, kapag sa mga katapusan, sa wakas, maraming nangyayari, maraming mga lumilitaw, marami ang mga sumusulpot. At sino po ang ilan po doon? Ang ilan po doon, karamihan, yung mga tinatawag nating Antikristo. Sila yung mga nagpapanggap na Kristo. Sila po yung mga taong hindi naman kaanib kay Kristo. Sila yung mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naman po, sila rin yung matuturi natin ng mga taong sariling interes at kagustuhan lamang ang kanilang sinusunod. Kaya mga kapatid, ngayon sa pagtatapos ng 2024,
maganda balikan din, tingnan din natin ang ating buhay. Tayo rin ba, kung minsan, ay hindi rin nasunod ang kalooban ng Diyos? Ano yung mga bagay na nagawa natin dahil lamang sa pangsariling kagustuhan natin, sa sariling interest natin sa buhay? At alam ko marami ring pagkakataon sa ating buhay ang nakagawa tayo ng mga pagkakamali at mga pagkakasala. At marami rin tayong nasaktan dahil sa mga gawaing iyon. Maraming mga nasirang relasyon, ugnayan, dahil sa ating mga pagkakasala. Pero gayon pa man mga kapatid, yan man ang nangyari noong taong 2024 na ito, sa 2025 naman mga kapatid, ngayong pagtatapos ng taon at pagharap natin sa bagong taon mamaya, tayo na may inaanyayahan at pinapalalahanan na tayo ay magbagong buhay. Di ba? Yan nga po yung naririnig natin. Kapag bagong taon ay magbagong buhay. At ano po ang babaguhin natin sa ating mga sarili? Babaguhin natin yung mga nakagawian nating mga mali sa buhay, yung mga masasamang gawain, yung mga pagkakasala. Tayo ay humingi ng patawad sa Diyos nang sa gayon, patuloy natin mayakap ang kanyang kalooban. Kaya naman po si Juan, nung siya'y nabubuhay, ang kanyang panawagan sa atin na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Dahil yung dating loob na mayroon po tayo ay yung katulad ng loob na meron ng Diyos. Isang mabuting loob, isang malinis, dalisay na puso na meron ang Diyos. At ganyan din po tayo dati mga kapatid. Ngunit dahil sa kasalanan, ngunit dahil sa mga sariling interes natin sa buhay, nababahiran ng dumi, nababahiran ng kasalanan. Kaya naman po mga kapatid, nawa sa pagpasok ng taong 2025, tayo nawa ay patuloy na makasunod o makasagot sa tawag ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Magbagong buhay tayo, hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa Diyos, para sa Kanyang kaharian dito sa lupa. At gayon din mga kapatid, sa pagtingin natin sa taong 2024, marahil marami sa atin ang may mga pinagdaanan dito na mga pagsubok sa buhay. Tama po ba? Maraming mga problema ang dumating. Maraming mga pagsubok na siyang kinaharap natin sa buhay. Yung iba dito marahil nahirapan. Yung iba dito marahil halos bumitaw at sumuko na sa buhay dahil sa hirap ng kanilang mga pinagdadaanan. At kung minsan marahil ang ilan dito ay sinasabi pa na ang dilim na ng buhay natin dahil sa mga problemang iyong kinaharap. Pero gayon pa man mga kapatid, ang paalaala ng Diyos sa atin, lalo tigit sa pagpasok ng 2025, ang Diyos, si Jesus, nang dumating dito sa ating mundo, ay naghatid siya ng ano? Ano po sinabi sa ating ebanghelyo? Si Jesus ay naghatid ng liwanag. Siya ang liwanag. Liwanag na nagbibigay pag-asa sa ating buhay. Kaya naman mga kapatid, kung gaano man kahirap ang pinagdaanan natin sa taong 2024, kung gaano man kabigat, kadilim
ang buhay natin nung taong 2024, hayaan natin, nayakapin natin yung liwanag na yan sa pagpasok ng 2025. Dahil yung liwanag na yan ay naghahatid sa atin ng pag-asa na malalagpasan natin ang mga kinaharap nating pagsubok at problema sa buhay. Kakayanin po natin, mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin. Hindi dahil sa sarili nating lakas, hindi dahil sa sarili nating galing, kundi dahil sa awa at pagmamahal ng Diyos. Yan ang pag-asa na kaloob ni Jesus. Nang sa gayon, ang buhay natin ay patuloy nating maipagpatuloy ng may kasiyahan at pagpapasalamat sa ating mga puso. At gayon din, mga kapatid, sa pagtingin natin sa taong 2024, hindi lamang naman puro pagsubok at problema ang pinagdaanan natin. Hayaan din natin makita na sa taong 2024, mga kapatid, tunay ngang may biyaya rin tayong natanggap. Tama po ba? Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos sa mga biyayang patuloy niyang ibinibigay sa atin. At yan po yung patunay din na sinabi rin sa ating ebanghelyo na ang salita ay ang Diyos. Ang salita ay walang iba kundi si Jesus. At ang salita na yan ay kasama natin sa umpisa pa lang. Kaya naman, mga kapatid, sa umpisa pa lang, patuloy na nagbibigay biyaya ang Diyos sa atin. Marahil yung iba po dito sa atin, hindi natin makita yung mga biyayang iyan. Bakit? Dahil mas nakatuon tayo sa kung ano ang hirap ng problema na siyang daladala natin. Pero gayon pa man, mga kapatid, kung titingnan natin mabuti ang ating buhay, napakaraming biyaya ang dapat nating ipagpasalamat. Una po dyan, mga kapatid, yung ngayon po, nandirito po kayo ngayon, humihinga, malakas pa, at nakakapagsimba pa. Malay natin, hindi natin alam kung kailan hindi na tayo gigising sa ating buhay. Pero ngayon, tayo'y humihinga pa rin at patuloy pa rin binibiyayaan ng Diyos. Kaya naman po sa pagpasok ng 2025, mga kapatid, tandaan natin na patuloy pa rin tayong bibiyayaan ng Diyos. Bakit? Dahil sa una pa lang, ipinakita na ng Diyos na siya'y naging tapat na sa kanyang pangako. At ano yung pagiging tapat niya? Paano niya pinatunayan iyan? Walang iba kundi sa pamamagitan ni Jesus. Sa pagkakatawang tao ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, tunay na naging tapat ang Diyos sa kaniyang pangako. At asahan natin na sa darating na taon, sa mga darating pang mga taon, mga kapatid, patuloy pa ring magiging tapat ang Diyos sa kaniyang pangako. At patuloy pa rin tayong bibiyayaan ng Diyos sa ating buhay. Yakapin lamang natin at asahan lang natin ang pagiging tapat ng Diyos sa kaniyang pangako. At yan din ang paanyaya sa atin, mga kapatid. Tayo rin sa ating buhay, maging tapat din tayo nawa sa pagsunod sa kaniyang kalooban. Maging tapat tayo, mga kapatid, sa mga utos ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, sa pagtatapos ng 2024 at sa pagpasok ng 2025, tayo ay pinapaalalahanan na meron tayong mga bagay na maaari nating ibalik tanaw, maaari nating alalahanin, maaari nating ireminis sa ating buhay. Oo, marahil, hindi lahat ng mga maaalala natin, mababalik tanaw natin, ay yung mga magagandang bagay. Bakit? Dahil katulad ng sinabi ko kanina, may problema,
may pagsubok, kung minsan tayo ay napanghihinaan, kung minsan tayo ay natutukso. Pero gayon pa man mga kapatid, sa kabila ng lahat ng bagay na yan, ang paalaala sa atin lagi ng Diyos at si Jesus na dumating dito sa mundo sa pagharap natin sa susunod na taon, sa bagong taon, may pag-asa, may liwanag. At nawa tayong lahat ay mapuno ng pag-asa na hatid ni Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagtatapos ng taon, purihin at pasalamatan natin ng Diyos para sa maraming biyayang ibinuhos niya sa atin, lalo na ang handog niyang anak na si Jesus. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ipangaral ang kagalakang hatid ng pagdating ni Jesus na aming tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga pinuno at nanunungkulan sa pamahalaan, naway ituring ang salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Sa pamamagitan ng ating banal at huwarang pamumuhay, maihatid natin ang liwanag ni Jesus sa mga taong ang buhay ay pinadilim ng kasalanan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang pag-asa ng panunumbalik ng kanilang kalusugan at ganap na paggaling sa pagdating ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa liwanag ng kaluwalhatian sa langit. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong buhay. Nawa ay matalikuran namin ng kasalanan at sa pagsalubong namin sa isa pang taon, puspusin mo kami ng liwanag, pag-asa at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming maihain ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
tahimik na gabi, isinilang sa sabsaban ang sanggol na si Jesus upang ipadama ang pagmamahal niya do sa buong sanlibutan. Anghel sa lupa ay nag-aawitan, nagpupuri sa pagsilang ng bugtong niyang anak upang ipadama ang pagmamahal niya at kaligtasan ng buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Masdan ang liwanag ng tala sa dilim, ang sagisag ng kanyang paghahari. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. May liwanag ang araw ng Pasko. Announcement.
Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 aring nagsidalaw. Ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang inyong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.